Showbiz reporter, blogger at kilalang manager na si Ogie Diaz, sarkastikong binanata ng mga Duterte supporters hinggil sa panawagan nilang zero remittance ng mga OFW sa araw ng birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin ng Malacanang nitong Martes na may epekto kung matutuloy ang binabalak na Zero Remittance Week ng mga grupo ng overseas Filipino workers. Ang binabalak ay bahagi ng protesta kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakakulong niya ngayon sa The Hague sa Netherlands. Dahil dito nagbigay ng opinyon si Ogie Diaz sa pamamagitan ng kanyang IG stories. Aniya, nabasa ko ang panawagan, zero remittance this week daw ang mga OFW, pati si Jimmy Bundok nananawagan na walang tataya sa loto starting March 28 hanggat hindi pinapauwi si Tatay Digong. Kung kaya nyo namang tiisin ang pamilyang umaasa sa inyo dito sa Pinas at kung kaya din ninyong tiising wag tayaan ang mga alaga nyong numero sa loto, di ituloy nyo lang. Sama na rin dapat yung wala munang magmumura, wala munang gagawa ng fake news, fake accounts, fake names at ng AI lalo't higit wala munang mangungurakot. Starting March 28 patama ni Ogie sa mga DDS. Samantala na unang nang umapila si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa mga grupo na nanghihikayat sa Zero Remittance Week ng mga OFW na maging mahinahon sa katuwiran na sumusunod lamang ang gobyerno sa batas. Narito ang kanyang pahayag pati na rin ang iba pang issue na sangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign yung ilang grupo ng mga OFW po, partikular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW? Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Thank you po. Meron na po bang mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ako po may mensahe. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Salamat po. Yun po. Ang presidente po, wala pa po ba? Ipapaalala ko po sa kanya na birthday po ni dating Pangulong Duterte sa March 28. Baka po hindi niya po natatandaan. Salamat po. Hi, Yusek. Good morning po. Morning po. Okay. Yusek, sa isang interview po kay ICC spokesperson Fadil Abdallah, he thanked the Philippine government for showing commitment to international accountability mechanisms, and they also urge all countries, including the Philippines, to join or rejoin the Rome Statute. So how does Malacanang want to respond to this statement from the ICC spokesperson? Opo, nagpasalamat po sila sa ating nagawa. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating pag-i-implement ng ating batas na RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o rules. At gusto ko lamang idagdag dito,
Kasi kung sila ay sumasang-ayon sa ating naisagawa, kamakailan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranque, yung co-convener ng Bring PRRD Home. Siya mismo po ang nagsabi, and I quote, dito po sa news po na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Ang sabi po dito, Benito Ranque, co-convener of the Bring PRRD Home movement, revealed that former President Rodrigo Roa Duterte was informed in advance of the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Ranque said Duterte was urged to remain in Hong Kong under China's protection, but he rejected the plan, choosing instead to return to the Philippines and face the charges. I know what I'm doing, let them arrest me, Duterte was quoted as saying by one of his advisors. So, ibig pong sabihin nito, hindi po at walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest kay dating Pangulong Duterte. Ibig pong sabihin nito, alam po niya, ayon sa kanyang, ayon kay co-convener ng Bring PRRD Home na si Mr. Benito Ranque, alam daw niya na may warrant of arrest at handa siyang harapin ang kanyang kaso. So paano po natin masasabi ngayon na mayroong kidnapping at may extra rendition? Ito po'y naaayon mismo sa kanilang kakampi na si Benito Ranque. Kaya sa aming tingin, ang administrasyon ay wala po nilabag na batas. At yun din po ang nakikita nating pananaw ng ICC. Magandang hapon po. Yusek, kahapon nag-Facebook Live si Attorney Harry Roque and well, he mentioned a few points. Number one, he has once again reiterated his call for another people power revolution. Sabi niya, there's nothing wrong with that because he was just asking for a peaceful gathering. Your thoughts on that? Peaceful gathering? For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over social media accounts nila, and for what is that gathering? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? And another point, meron po siyang nasabi na during the time of former President Duterte, nagalit daw si First Lady Liza Araneta Marcos kasi hindi ibinigay kay PBBM yung position as Agriculture Secretary. Is there a truth to that? Fake news? Fake news. Prove it. So ibig sabihin, hindi nagkaroon ng discussion between former President Duterte and PBBM about a particular position during his time. Patunayan niya po muna bago tayo magkomento.